Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang Kim Pao update at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit na source po ay parang napipilitan lang daw si Paolo Avellino na maging sweet kay Kim Chiu sa stage nung sila po ay nag-announce sa kanilang movie. Ayon po yan sa mga commentors po at sa mga tao po na nagsasabi po ng ganyan. Sa isang content creator po ay parang napansin daw ng isang netizen na parang sa pilitan lang daw yung galaw ni Paolo Avellino kay Kim Chiu at iyon po ay marami pong nang-bash kay Paolo Avellino dyan. Dahil nga po yung paghawak niya ng konti kay Kim Chiu at parang lumayo daw siya kay Kim Chiu. Yung bang iisipin ng mga ibang tao po na parang napipilitan lang siya dahil lang po sa pelikula nila. Which is we don't know if totoo po yan or hindi kasi hindi naman natin kasama sila araw-araw, di pa po ba? Maraming netizen po ang naghihintay sa sagot kay Paolo Avellino dyan dahil nga po nagkalat na po sa SOCMED na talagang napipilitan na pala si Paolo Avellino na umakting sa harap po ng kamera dahil daw ata sa kanilang shooting lang or sa kanilang project lang. Ayon po sa aking legit na source po ay, ang sabi po sa akin ay, talagang hindi naman lingid sa kalaman ng mga netizen or mga fans kung ano yung ugali ni Paolo Avellino dahil nga po isa si Paolo Avellino po na mahiyain. At yung the way po siya mag-act or mag-react sa maraming tao ay talagang sobrang mahihain siya. Kumbaga, kung wala siguro si Kim Chiu sa kanyang tabi ay talagang hindi na po siya magsasalita o hindi na po siya exposed, parang ganun ba. Yun kasi yung ugali ni Paolo Avellino na sobrang mahihain pag nakakakita ng maraming fans at saka yung maraming nanonood ba sa kanya. Kaya halos po yung mga sinasabi ng mga madlang people o mga netizen or yung mga bashers na parang napipilitan lang si Paolo Avellino ay hindi po yan totoo dahil alam naman po natin na sobrang mayayain po si Paolo Avellino. May mga ibang netizen daw po din na nakapansin na parang si Kim Chiu lang daw yung nagbibigay ng angat kay Paolo Avellino sa pangalan ni Paolo Avellino sa showbiz at marami din mga netizen po ang nagsasabi na parang si Paolo ay tahimik lang na hindi mo din po maintindihan pero si Kim Chiu ay talagang bihasang-bihasa na po sa showbiz. Mahirap din po kasi ni-judge mo yung isang tao kung hindi mo naman kasi siya nakasama sa isang pelikula or sa isang bahay dahil nga po ang mga sabi nga po ng mga ibang netizen ay palagi na daw si Paolo Avellino sa bahay nila Kim Chiu dahil palagi daw siya doon at na-meet and greet din niya yung kanyang mga parents at hindi lamang po yan, marami pong mga netizen po ang nagsasabi din na very welcome si Paolo Avellino sa bahay nila Kim Chiu. Marami din mga netizen po ang haka-haka na
parang ayaw ata sa mga Kimpaw ang mga ibang tao dahil nga po pinagsiksikan pa rin nila si Sian Lim kay Kim Chiu at ayaw din naman po kay Kim Chiu, ayaw naman po ni Sian Lim na parang lumayo si Kim Chiu sa kanya, kaso nga lang si Kim Chiu po ay ayaw niya po na makatambal ulit kay Sian Lim. She's not ready, sabi daw niya. Kung ready na siya, then well, pwede naman siguro yun. Pero sa ngayon pa lang, dahil hindi naman siya ready, ay siyempre hindi, wag naman po natin pilitin. Di ba po ba? Dadako naman po tayo sa issue kay Paolo Avellino, which is yung reaction kasi ng mga ibang netizen. Basahin ko po yung kanyang reaction na, yung mga comment po. Hey, Paolo, what do you expect? Ano ba yung pinapakita mo sa SOCMED? Parang ayaw mo si Kim Chiu at napipilitan ka lang. Sabihin mo lang ang totoo kung ayaw mo siya kasi si Kim naman ang nagbigay ng angat sa pangalan mo. Kaya dapat may utang na loob ka at dapat umakta ka ng tama. Dapat magpasalamat ka para kay Kim Chiu yung pangalan mo sa ngayon. At hindi ka magiging trending at viral kung wala si Kim Chiu. Wow naman, hanep at sapon naman yung binigay ni Madam na comment kay Paolo Avellino, which is grabe yung pagkanega. Isipin na lang po natin na hindi lahat po ng bagay ay bigyan po natin ng kahulugan dahil lahat po ng may kahulugan ay magiging negatibo yan sa lahat ng tao. Ma'am, wag naman po natin ganyanin po yung mga kapwa po nating tao dahil nga po hindi naman po natin kilala si Paolo eh. Kung talagang kilala po natin si Paolo, sana naman po mag-PM ka na lang po sa kanya. Wag naman daanin sa SOCMED. Okay lang sana kung may positive ba. Yung maganda yung sinasabi ba. Pero as of now, para naman kasi napakalabo na yung sinasabi mo. Advice lang po to, ma'am. Wag po yung masamahin ang kanyo. Wag po yung maging masama ang loob nyo sa akin. Bilang isang content creator po kasi ay lahat po kasi ng bagay wag po natin bigyan ng negatibo. Kung ano man yung nakita natin, siguro yan yung the way ni Paolo Avellino na mag-express kay Kim Chiu ng pagmamahal po. Hindi yung iniiwasan niya si Kim Chiu dahil ganito, hindi po. Dadako po naman tayo sa shooting po nila Kim Pao at saka si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Grabe yung shooting nila. Hindi kasi ako makakuha ng video sa kanila ba dahil nga po super protective yung kanilang manager. At saka yung management naman nila is medyo nagkaroon ng konting haberya sa ngayon dahil nung previous kasi na nandun yung mga netizen ay sobrang ingay kasi kaya nagkaroon na ngayon ng medyo higpit ng konti lang dahil hindi kasi nakaka-focus ang Kimpaw sa kanilang mga shooting pag sobrang ingay ang mga audience. Pag yung halos yung kilig moment ba kasi pati pag gumagawa sila ng eksena ng kilig moment sumisigaw yung mga audience kaya yan tuloy na restrict kami. Kaya gusto ko sanang i-post yung kaso nga lang, baka makaka-copyright ako at saka mahirap naman po yun Kaya tayo po, ibigyan ko na lang po kayo ng konting update about sa shooting po nila sa kanilang sweet moment. Ang sweet moment po nila ay talagang mas malala pala dun sa What's Wrong with Secretary Kim. Dahil alam naman pala natin na ang akala natin is medyo okay lang itong bagong movie nila, yung mga series ba. Yung pala mas malala pala to. Kumbaga kung ano yung ganap nila sa linlang is mas triple-doble pala dito sa bago nilang project sa ngayon dahil parang ang kwento kasi nito is parang si Paolo kasi may asawa before tapos nag-divorce at naging mistress niya ata si Kim Chiu, parang ganon. Pero as of now kasi parang hindi pa kasi nabibigyan ng idea yung mga ibang tao. Bis lang po yan sa aming legit source, sa legit na source ko po na yung sa ngayon is ang sabi mas challenging daw sobra dahil
ang pagganap daw ni Kim Chiu dito is parang hindi daw si Kim Chiu sa personal, kundi mas higit pa daw kay Kim Chiu sa ngayon. Yung parang ang layo po ni Kim Chiu sa karakter niya sa ngayon, dahil yung Kim Chiu na alam naman natin na babait na hindi niya gawain ang ghosting, ito si Kim Chiu, iyan po yung karakter niya sa ngayon. Ayan po, ayon po sa aking legit na source po ay may sakit pala si Paolo Avellino that time nung nag-show po sila sa Showtime. At kaya pala po walang gana si Paolo, dahil nga po alam naman din natin na pag may sakit yung isang tao ay talagang wala kang gana ba kahit kumain, kahit gumalaw, dahil nga pala sumakit yung ulo ni Paolo doon that time. At sana naman po maintindihan naman natin na kapag may sakit yung tao, wag naman po natin bigyan ng mali siya ba? Dahil lahat po naman tayo nagkakaroon po ng sakit. At hindi lamang po yan. Ang sabi daw din ni Paulo na pasensya na po kayo kasi masama po yung pakiramdam ko that time at ayaw ko lang po na matransfer kay Kim Chiu yung aking pakiramdam. Yun daw yung sabi ni Paolo Avellino sa mga netizen po. Siya pa talaga yung humingi ng depensa samantala wala naman siyang kasalanan, kundi hinusgahan lang naman siya dun sa kanilang mga performance, diba? Isipin mo yung kabaitan ni Paolo Avellino. At ito na naman, may isang bashers naman po ang nagsabi na wala na lang daw ginawa si Kim Chiu kundi magpasaya ng tao. Hindi daw siya care kay Paolo, dahil nga din alam niyang lumalayo si Paolo sa kanya, ay lumalayo din daw siya kay Paolo. Ano daw yung klaseng kimpaw tambalan ang meron daw sa kanila kung ganon daw yung pasok ng kanilang performance. Sabi nga nila, ang kanta nyo nga puro sintonado, tapos ang performance nyo puro naman sablay. Ano yung sinasabi nyong sweet moment? Saan ang sweet moment dyan? Lumalayo naman kayo sa isa't isa. Yan po yung sabi ng isang netizen po, na kung alam lang naman nila na ganun pala yung nangyari kay Paolo Avellino na may sakit, sana naman po wag naman masyadong i-bash yung tao, dahil nga po hindi naman natin alam po ano yung nangyayari talaga. Dahil sa atin lang po, i-update lang po natin yung ating mga kasama, at para magkaroon po sila ng idea kung ano po yung tama at kung ano po din po yung mali sa mga ina-update ng ibang content creator. Maraming nambabas po sa Kimpaw sa ngayon, dahil nga po ang kasabihan po kasi nila is si Kim Chiu daw talaga yung namimilit kay Paolo Avellino na gawin ito, gawin niya kahit daw hindi daw sinasabi ng director. Sipin mo yan na parang kumbaga sinasadya ba nila yan or hindi, dahil nga po alam naman din natin na sa lahat ng bagay ay may mga kahulugan sa mga netizen. Isipin mo kung paghawak lang ng kamay sa Kimpaw, sabihin very sweet, di ba? Tama naman ang very sweet. Pero yung paglayo, sabihin umiiwas. Parang kumbaga hindi pa pwedeng may sakit yung tao kaya siya umiiwas. Hindi pa pwedeng iba lang yung mood ng tao kaya umiiwas. That's the point po na dapat natin palawakin ang ating utak at pag-iisip para malaman po natin kung ano talaga yung tama at mali sa kanilang mga galawan po. At wag po natin bigyan ng mga mali siya yung kanilang galawan din, dahil it's been normal po na may gumalaw sila kung saan po, kung naaayon po sa kanilang katawan at isipan. Hindi naman po natin sila pwedeng diktahan ng ganito, ganyan ang galawan, dahil hindi naman po sila robot kundi kaya parehas mo lang po silang tao. Kaya huwag naman po tayong mag-judge, pag-iusap lang, kasi nga po mahirap sa ngayon palagi kang nanda-judge, yun pala ang pagiging judgmental mo nakakapahamak ka na pala ng ibang tao. Kaya sa mga fans natin dyan or sa mga fans ng Kimpaw dyan, gusto ko lamang po kayong pasalamatan sa mga patuloy na pagko-comment nyo sa akin, at saka patuloy na nagpapositibo kayo sa akin at
sumusuporta sa aking vlog. Alam ko po na kayo po ang everyday update ko at kayo din pong nabibigay sa akin ng saya tuwing pinapasaya po tayo ng Kipaw. Maraming salamat po at iya lamang po ang aking update for today at susunod na din mamaya ang iba pang update ko. Maraming salamat again po and God bless.